Bumaba ang projected population ng Pilipinas ngayong taon. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD na dating kilala bilang POPCOM, mula sa naunang projection na 115 million, ibinaba ito sa 112 million. Bumaba raw kasi ang bilang ng ipinapanganak habang tumaas ang bilang ng mga namamatay sa mga nakalipas na taon dahil na rin sa pandemya. Para pag-usapan yan, makakasama natin si Lolito Tacardon, ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development o CPD. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po ulit, Ms. Cheryl. Katulad ng sinasabi ko po kanina, yung isa sa mga tinitingnan po natin factors ng pagbaba po ng fertility ay yung contraceptive use na medyo tumataas sa based on the latest data. Isa rin pong pattern na pinag-aaralan po natin ay yung in terms of family formation or yung marriage or union ng mga incidents. But up this point po kasi is kasalukuyan po natin tinitignan, nag-gather po tayo ng data so we can have a firmer picture of the situation po. Nakikita niyo po ba na positive development po itong pagbaba ng population growth, yung decreasing trend po sa bilang ng mga ipinapanganak? Ang pagtingin po namin dito is an opportunity actually to accelerate socio-economic development because as a result po kasi ng pagbaba ng ating population growth rate, tumataas din po yung ating working age population at na bumababa po yung young dependents po natin. Ang lang po dito, challenge lang po dito is sana ma-optimize po natin yung increasing working age population by ensuring that we have a quality labor force at the same time ma-employ po sila at they can gainfully earn income so they can positively contribute to development. So malaki pong challenge para sa gobyerno natin na ma-optimize po yung pagkakataon na to. At the household level po with the more manageable number or family size, nagkakaroon po ng opportunity rin yung mga pamilya na magkaroon ng mas malaking investment sa kanilang education, sa health, and the other socio-economic development. So it's an opportunity po, ma'am, but at the same time, may mga existing challenges pa rin po siya. Ano po ang particular na challenge ang pinag-uusapan po natin dito? Meron po kasi tayo, pag titignan po natin yung by economic quintile po yung level of fertility, sa mga kababaihan po na napabilang sa mga mahihirap at may mababang pinag-aralan po, mataas pa rin po yung pinapanganak po sa kanila. Nasa children pa rin po yung total, around 3 children pa rin po yung total fertility po sa kanila. And pag titignan din po natin, in terms of generally yung population po natin, meron pa po tayong by region, malaking disparity po. On the average, mababa siya. Pero pag titignan mo po by region, meron pa rin po mga region na matataas po yung mga fertility level. So yun po yung mga prevailing challenges po natin. Opo. Sir Lolito, gaya po ng anong mga regions po ang patuloy na mataas po ang panganganak, bilang ng mga nanganganak? Opo, sa farm po, sa Bangsamoro region po natin and even sa Region 9, mga around Mindanao po and mayroon din mga dito sa bandang Visayas na sa Region 8. So yung po yung mga medyo matataas pa po. Sa mga urban areas po medyo mababa na, like NCR po, nasa 1.2 children na lamang po yung total fertility rate doon. So ano po ang tugon po dito ng inyong ahensya para matugunan? Dito po kadalasan doon po sa talagang mga malalayong lugar, yung pagdating po sa being informed sa pagpaplano ng pamilya. Opo, ma'am. Tama po kayo. Ang aming approach na po ngayon is more of targeted, application of targeted intervention. Titignan namin yung mga segments and mga population na mataas pa yung kanilang fertility. Yung geographic location is definitely one of the factors for targeted intervention. So mas merong preferential treatment sa kanila pagdating sa pagbibigay ng mga information at saka mga services, lalo na pinabanggit nyo dun sa mga geographically isolated and remote areas and rural areas in general. We are also promoting po yung tinatawag nating life cycle approach na
Ang ating pagtingin po kasi sa programa on population now is dapat all age groups ay sinisiguro natin na ang kanilang kakayahan ay ma-develop. Like for example sa issue ng adolescent, sana mabigyan sila ng kakayahan at tamang serbisyo para mapigilan po yung issue on adolescent or early pregnancy para hindi na po sila ma-expose then into higher fertility once they get into more mature age. Maliban po sa BARM, saan pa po uling rehiyon po ang inyong nakikitang mataas at magfo-focus po ang inyong ahensya? Sa Region 9 po, ma'am. Region 9. Medyo malapit din sa BARM. No? Sa mga bandang po talaga, around the Mindanao area. At maliban po na mataas na nga yung bilang ng panganganak pa rin po doon, ay nakikita po din ba nating concern yung edad ng panganganak? Marami pa rin po ba ang bata na nanganganak o maagang nabubuntis? In general po yung adolescent pregnancy po natin ay bumaba po among 15 to 19, no? Nag-decline po siya from nasa na lang po siya ngayon, no? Mababa na po yung fertility level. Pero ang number po ng mga live births among 10 to 14, yung po yung binabantayan natin dahil nakapagtala po tayo ng pag-increase ng mga live births among 10 to 14 years old na mga kababaihan. Ano po ang marching order sa inyo ng pamahalaan para matugunan po itong problemang ito? At may enough budget po ba ang CPD? Opo, we're very grateful that the President has approved po yung natin, Philippine Population and Development Plan of Action through Memorandum Circular number 40. Bahagi po nung Plan of Action na yon is yung pagpapaigting po ng intervention natin sa pag-address ng teenage pregnancy. Ang marching order is a whole of government approach, no? Hindi lamang po CPD actually dapat ang po diyan na gumagawa, but katuwang po natin most specifically po yung local government unit na siyang direktang nagbibigay ng serbisyo sa kanila. Pagdating po sa budget, meron po kaming mga initial budget that the government has provided us to perform our role, but most of the expenses and the mga costs for intervention po kasi are with other government agencies. No? That's why our role is to facilitate po yung sinatawag ko po kaninang whole of government approach in addressing adolescent pregnancy. Marami pong salamat sa inyong oras, Commission on Population and Development Deputy Executive Director Lolito Tacardon. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.